konting sabon. Huwag sobrang dami, huwag sobrang konti. Papagulain natin to. Okay, ganyan. Tapos, Pag hindi bumubula, ibig sabihin, Hindi siya sabon. hindi, sobrang dumi niya. Okay ba? kakanta tayo ng happy birthday. Pag tapos na yung kanta, pwede na tayo magbanlaw. Sige, sige. Bakit natin kailangan maghugas ng kamay? Bakit? Okay, kasi marumi. Pag ikaw ay nag-finger foods, pag kumain ka ng mga finger Yes, foods. pag kumakain kayo ng chichirya, o kaya sandwich, o kaya siopaw, baka madumi yung kamay nyo, puro germs! Ew! At ito mga kids, tandaan nyo, kapag ang mukha nyo katulad ni Tito Ariel, you have to wash your face. Ayan, kasi ma-germs. At kung ang bibig nyo pareho kay Tito Bam, you have to wash your mouth. So yan po mga kapatid, tinuruan po tayo ng ating Tita Shonyao kung paano ang tama at wastong paraan sa paghugas ng kamay. Diba, Tita Shon? Yes. So baka may last words ka para sa ating mga televiewers. Para naman may taning siya, ba't last words? Last words. Well, nandito po kami ngayon sa programa ng TV5, ang Oplan, Sigla sa Eskwela, at checkin po namin ang ating mga doctors from PGH para malaman ba ano ba yung mga basic pagdating po sa health hygiene. Kaya pare, tara, pasok tayo. So Doc, nandito po tayo ngayon sa Oplan, Sigla sa Eskwela ng TV5. Paano po ba kayo nakasama dito sa proyektong ito? Yung aming society, yung Philippine Society of Otolaryngology Head and Neck Surgery, ay inimbitahan para tumulong sa TB5, no? Kami ay mag-examine ng mga tenga ng mga mag-aral, lalamunan, ilong. So, Doc, naging espesyalista kayo sa mga paglilinis sa mga estudyante. Gusto niyo turuan sila ng proper hygiene. Ayan, kasama yan. Ito ba hindi niyo pwedeng turuan na linisin ang kaluluwa nito? Kasi ito, malinis to eh. Pero baka ang kaluluwa nito medyo madungis. Medyo labas na sa espesyalisasyon namin. Hindi na kasama yun. Ear, nose, and throat. Okay. Okay, Doc, sa tagal ng inyong profesyon, ano pa usual sakit ng mga bata? Madalas sa bata, kasi laging magkakasama yan, naglalaro, laging magkakalapit, nagkakahawain niya ng sipon. Pero Doc, alam niyo, sa totoo lang, medyo naghahanap ako ng girlfriend na doktora. Meron ba kayong kilalang malilinis na doktora? Kasi alam niyo naman ako, medyo choosy ako. Meron bang mga maruruming doktora? Wala, no? Basta sinabing doktora, malinis yan. Kasi pag nag-doktor ka, dapat lahat ng bagay para makontrol ang infeksyon ay isa sa buhay mo rin. Ayun. So, Doc, nandito po yung pamangking ko. Halika nga. Ito ba yung may Ito ba ang mga usual na ganito? Ito ba, itong mga klaseng batang ganito ba? Ito ba ang nagdadala ng common cold sa sanlibutan? Alam niyo, Doc, sa totoo lang, nagulat nga ako dito eh. Napaka-class nito, mayaman to. Sa New Orleans to lumaki. Nagtataka lang ako ba't ngayon biglang naging mas malinis pa yung aso ng kapitbahay namin dito eh. Ito lang maintindihan kung bakit. Kailangan tanungin natin siya. Pero ikaw ba talagang kamag-anak kita? Ha? Para masawig ka kay Maverick. Alam niyo, Doc, kung sakaling ang anak ko ay ganito at dumating sa bahay, siguro mas maganda kung palayasin ko na lang agad. Mahirap yata ang palayasin ng At least mas matipid yun, di ba? Hindi na siya maliligo, matitipid ako sa tubig. Excuse me, bakit hindi kayo nagpapapicture sa akin? Artista ako. Mamaya. Mamaya? Sige, sige, ha? Artista ako, ha? Papicture kayo. Excuse me, alam niyo, Doc, hindi niya na naitatanong. Ako ay nanaginip nung araw na magkakaroon daw ako ng asawa na doktora. Kasi alam mo kayong mga doktora, palagay ko ang bagay sa inyo mga comedian nila, katulad namin. So ano masasabi mo dito? Malinis naman yung tenga, pero maraming sirang ipin. Pakita mo. Tingin, ba't ba sira ipin mo? Ano bang kinakagat mo? Mga bakal, kahoy? Ano bang kinakagat mo? Ano kinakain mo? Baka to kinakagat mo to. Ha? Masama ho yun. Kasama naman natin ngayon another doctor from Makati Med. Yes. We have Dr. Raisa. Raisa. Bisita. Bisita, Doktora Bisita. Doktora, marami ba talagang bumibisita sa'yo? Secret. Okay, so Doktora, question lang. Yes. Naka-experience ka na ba mag-check up na isang komedyante? Not yet. Gusto mo ma-experience? Ano bang papacheck up mo muna? Puso ko na lang. Sige. Tingnan mo kung tumitibok kasi hindi ko na maramdaman eh. Pero baka kung sakali ko mag-check, baka tumibok. Sige, tingnan natin ha. Ito, alam nyo eh, itong heart ko very fragile. Bakit naman? It's a broken heart. Okay, sige I hope you can mend it. So, Doc, ano bang masasabi mo dito kay Colaspero? Sinisilip ko palang malinis yung tenga. Teka. Tumingin ka sa camera. Tingin ka.
tama yan. Mache-check up mo maigi. Ayan, o. Sige, tingnan mo. Ayan. Tama-tama yung ginawa mo. O, sige, bigay na sa mga multo to. Ayan. Pangalan nyo? Cedric. Ilan taon na kayo, Cedric? 5 taon? Ikaw ba meron ka ng pamilya? Meron na. May pamilya na to. Ilan ba naging, ilan na ang anak mo? Wala pa. Nagpa-family planning. Ito mukhang malinis to, Doc. Ano masabi nyo? Sa una, pagpasok na po lang ng pasyente, titigil namin ano itsura o paano maglakad, paano may complain, ano hinahawakan. It gives them an impression for us para malaman kung may problema na agad. Gano'n. Titignan ko rin kung malabo mata mo. Ito ba nakikita mo to? Hindi. Malinaw ba? O malabo ang mata nito, Doc? Well, mga kapatid, nagpapasalamat po kami sa mga personalities na tumulong po para maging successful ang event na Oplan sa Gibbs Eskwela. Siyempre, we'd like to thank Sean here. Naku, napakasaya kasi kasama ko ang dalawang ugok na si Ariel at Mabel. Action at sana'y huwag kang magsasawang base din to. Okay, thank you very much, Sean. For Sean. helping us. Welcome. Thank you. Ayan, siyempre pare, would like to thank also si Miss Cheryl Cosim ng Aksyon na tinulungan tayo na migay ng mga bags at mga school supplies at mga personal hygiene, di ba? At siyempre, ang ating author ng kabuuan nito, ang Yes. si Cheryl Yao. Yun ang crush mo ngayon. Oo. Yes, ng ating public service ng TV5. Okay, so pare, ako talaga namang I'm so happy because, natapos natin to ng very successful. Nakatulong tayo sa mga estudyante at sa mga magulang nila na turuan natin sila yung proper hygiene. At ating pagkakatandaan na talagang in reality, marami po talagang eskwelahan na nangangailangan ng mga tamang facilities. Di ba, Ren? At siyempre, mga kaibigan, siyempre ang mga magulang ang dapat magbibigay ng magandang ehemplo sa kanilang mga anak. Kailangan yung mga magulang dapat maligo kayo ng gusto para ang inyong anak ay sumunod din. Sabi nga nila, di ba, education starts at home. Talaga? At siyempre, mga kaibigan, kahit marami kayong pera, may tandaan nyo, health is wealth. So yan po mga kaibigan, sana po mayroon po kayong konting natutunan sa aming dalawa dahil dito po sa Totoo TV. Kahit po kailan, hindi po namin kailangan ng script. This has been your host, I'm Maverick Only. At siyempre, sa ngalan ng serbisyo publiko at 1,000 piso, wala po kaming script. This is Ariel with a capital A. At kami lang po, sandigan ng tawang katotohanan lamang dito lang sa Totoo TV. Woo! Teka, yung pamangking ko. Ayun o. Magkamag-anak nga talaga kayo. Diyos ko, katugulong. Katuturo ko lang. Ang dungis na naman. Signal. Habang pinapaliguan ni Ariel, siyempre, kailangan natin pasalamatan ang ating mga sponsors. Kasama ko ngayon si Maddie. Hi, Maddie. Hello? Yes, matagal ba i-set up tong baking place niyo? Hindi naman. It would take half a day lang. Hindi naman. Naghihirap ako doon. Pag chichikas siyang inaatupag mo. Parang hindi. Ako naman, serbisyo publiko rin. Sabi ko nga, gusto naman, siya naman ang papaliguan ko. Ramdam na ramdam ko Kasama nga. ko yun sa ano mo. Kasama sa public service ko yun. Well, actually, mga kaibigan, ramdam na ramdam ko yung kanyang public service. Ayan. Ayan. Ayan kamay. Ayan. Hindi kaya po ako nakaganyan kasi para kasya kami sa camera kasi hindi wide yung Kailangan magkikita tayo. Pwede kayo pinapaliguan nga pala. So, ayan.